Isang linggo ang lumipas at nakayanan nila na maghintay pa rin sa araw ng pagbabalik ni Ara. Nasalang kambal pati si Kenneth. Habang kalaro niya ang dalawa nang biglang dumating si Lucas na humihingal pa. Boss, may nakita kaming clue sa kinalalagyan ng mastermind. Natigilan silang mag-aama dahil sinabi ni Lucas at napapunta din sa sala ang mga babae na naglilibang sa kusina dahil sa sinabi ni Lucas. Alam niyo na kung sino? Masayang sabi ni Grace. Hindi pa kami sure pero aalamin pa namin, Grace. Sabi pa ni Lucas sa kanya. Napatingin naman si Kenneth sa anak niya. Babies, dito muna kayo ha. Magiging busy muna si Daddy. Babawi ako sa susunod. Sabi ni Kenneth at hinalikan ang noo ng dalawang bata. Tumango lang sa kanya ang kambal at umalis na si Kenneth papunta sa secret room na walang ibang nakakaalam kundi silang pamilya ni Kenneth at si Renz. Pagpasok niya sa loob ay nakita nila Eldred na busy sa computer kaya agad silang lumapit dito. What's happening? Napatingin sila kay Kenneth na magsalita ito. Boss, may nakita kaming isang bahay at sa tingin ko doon namamalagi ang mastermind. Is the team ready? Sabi ni Kenneth na sa airpiece habang siya ay nasa itaas ng puno at nakamasid sa paligid niya. Nakita niya na mayroon mga bantay sa labas niyon kaya mas tumataas ang tsansa na ando doon talaga mastermind. Pagkatapos nilang malaman ang impormasyon na sinasabi nila, Eldred agad na silang kumilos upang puntahan ang lugar na ito. Nalaman nila iyon dahil malapit lang siya sa lugar na pinagkukulungan kay Ara. At isa pa, hindi nakarehistro sa kahit na anong munisipyo ang bahay na iyon, kaya alam ni Kenneth na ang tanging nakakagawa lang niyon ay ang mga mafia na tulad niya. Section A clear, Section C clear, ready na kami. Ni Noah Bost. Narinig niya sa mga ito. How about Section B? Tanong ni Kenneth habang nakamasid pa rin sa paligid pero napakunot ang noo niya nang makita niyang parang naging alerto ang mga bantay sa labas. Shit. Mura ni Kenneth nang mapansin niya ang mga kilos ng mga bantay doon. Boss, natunugan nila kami, sabi ng mga kasamahan ni Kenneth. Ang Section B sa likodan ng bahay na iyon. Move now, sabi ni Kenneth at agad na ikinasa ang dalawang baril na hawak niya at tumalon sa puno na kinalalagyan niya na nasa harapan lang ng bahay na iyon. Kasabay ng pagtalon niya ay pagpaputok niya ng bala sa mga bantay na nakikita niya. Marami nga ang ando doon, kaya wala siyang sawa sa pagpaputok sa mga ito, na kahit isa ay hindi siya pumapalya sa pagpapatama sa ulo nila. Dumating ang Section A na kasama niya, at mas napatay pa nila ang mga bantay doon hanggang sa nagawa na nilang makapasok. Lucas, Noah, tawag ni Kenneth sa mga ito sa airpiece at agad naman silang dumating. At ngayon nga ay magkakasama na sila. Malaking bahay to, talagang mapapalaban tayo, sabi ni Noah. Ngunit maya-maya pa ay nagsitakbuhan na sila papasok sa loob nang magsilabasa na ang mga bantay na ando doon. Mga kalaban, naging mabilis ang lahat at halos akalain mo na matatalo sila, Kenneth, dahil sa daming kalaban ay ngayon nga ay mauubos na nila ang kalaban. Go upstairs, sabi ni Kenneth sa mga tauhan niya at mabilis na umakyat ito. Pinalitan ni Kenneth ang magazine ng baril niya at napayuko siya nang may maramdaman siyang dumarating na bantay at muntik pa siyang sipain. Pagkaikot niya ay agad niyang itinapat ang baril niya sa paa nito at pinaputukan na ikinasigaw niyon sa sobrang sakit. Ang ayoko sa lahat ay yung istorbo, sabi niya at muli itong pinaputukan ng isa pa niyang baril sa ulo nito na ikinamatay niya. Napatingin siya sa paligid at halos wala ng bantay doon. Boss, tara na. Sigaw ni Lucas kaya agad siyang tumakbo papunta sa mga ito at agad na umakyat sa itaas. Stop, umalis na kayo. Diyan sa patibong na yan. Ngunit napatigil sila dahil sa pagsigaw ni Eldred sa airpiece nila. Kanina pa hindi nagsasalita ang dalawa kaya akala nila ay nakabantay lang ito sa kanila. Anong ibig sabihin mo, Eldred? Tanong ni Kenneth dito. Habang nag-uusap ang mga ito ay ang mga bantay naman ay nakamasid sa paligid dahil baka mayroong biglang magpuputok sa kanila ng baril.
May nakatanim na mga bomba sa bahay na yan, Kenneth. Umalis na kayo dyan. 5 minuto na lang, for God's sake. Sigaw ni Renz na kinagulat nila. Lumabas ka na, naputo lang sasabihin ni Kenneth nang magsalita ang isa niyang tauhan sa airpiece nito. Boss, merong bagay dito na para sa inyo. Napatingin sila Lucas kay Kenneth dahil sinabi ng tauhan nila. No, Kenneth, umalis na kayo dyan. Sabi pa ni Renz na kinatingin nila muli kina Lucas. Sorry, Renz, hindi ko pwedeng palampasin ang clue na yon. Lucas, kayo nang bahalang magpalabas sa iba. Sabi ni Kenneth at agad itong umakyat pataas. What the hell, Kenneth? Sabi pa ni Renz pero hindi na sumagot si Kenneth at binilisan ang kilos kaya paakyat sa itaas. Wala rin nagawa ang mga kasama niya kundi sundin ang iniuutos ng mga ito. Nakita niyang maraming pinto at sa itaas pero nakita niya ang mga tauhan niya na nasa dulo kaya agad siyang tumakbo doon. Boss, andito sa loob, sabi nito at pagpasok niya sa loob ay napatigil siya dahil ang nakita niya mula doon ay isang computer at malaking TV at mayroong intercom doon. Nang makita nila ang monitor ng TV na yon ay napakuyom ang kamao niya dahil sa nakikita niya. Ang pinagkulungan kay Ara sa underground freezer. Galing siya dito, sabi ni Kenneth sa isip niya at napatingin sa isang kahon doon na mayroong padlock na maraming maaaring makapagbukas lamang ng pattern ng numero. Boss, yan po. Para sa inyo daw, nakita ni Kenneth ang sulat sa ibabaw at pangalan nga niya nakalagay. Naisip niya na kunin na lang ito at sa labas buksan pero hindi niya ito ginawa. Shit, sinadya niya. Galit na sabi ni Kenneth dahil nakadikit iyon doon. Alam niya na may bomba sa buong bahay at mukhang sinasadya nito ayon. Tumingin siya sa mga tauhan niya na anda doon. Lumabas na kayo, susunod na ako. Sabi niya dito na ikinaangal naman nila. Pero boss, no bats, lumabas na kayo. Baka sumabog ang bomba. Walang nagawa ang mga ito kundi ang sumunod kay Kenneth dahil boss nila ito. Si Kenneth naman ay napatingin sa lalagyan na nasa harapan niya. Kenneth, bilisan mo na. Sabi naman ni Eldred at Renz na nanonood lang sa gagawin nila. Dahil nagawa nilang maka-access sa CCTV doon pero wala na silang ibang footages na makita basta nung dumating lang sila doon lang ang meron. Binasa pa ni Kenneth ang nakalagay kasama ang pangalan niya. Pinakamalungkot na pangyayari sa buhay mo. Nakasulat doon na ikinakunot ng noon niya. Nagtataka siya kung anong ibig sabihin niyan. Pero nang mapatingin siya sa padlock ay doon niya napagtanto na klonol iyon para mabuksan ang bagay na iyon. Agad niyang pinaikot ang tamang numero na maaaring makapagbukas doon pero walang nangyari. Ang inilagay niyang date ay araw na maaksidente si Ara. Muli niyang sinubukan nang magawa ulit niya si Ara pero wala pa rin. Napapikit naman siya dahil sa frustration sa pag-iisip ng sagot. Kenneth, 1 minute and 30 seconds na lang. Lumabas ka na. Sigaw ni Eldred sa airpiece na ikinasigaw na rin ni Lucas dito pero wala siyang pinansin kahit isa sa kanila hanggang sa mapadilat siya at agad na sinubukang muling buksan iyon. And to his surprise, nabuksan niya. Agad niyang kinuha laman niyon at nakita ang isa na naman nitong envelope. Katulad ng nakaraan at mabilis niyang kinuha iyon at tumakbo papalabas at sakto sa paglabas niya ay siyang pagsabog ng bahay na iyon. Boss, muntikan ka na doon ah. Pinag-alala mo kami. Sabi ni Noah at nakahinga sila ng maluwag dahil nakalabas si Kenneth pati na rin ang dalawa sa secret room na kinalalagyan nila. Pero si Kenneth ay hindi sila pinansin at tinignan ang sulat na iyon. Hi Kenneth, nagustuhan mo ba ang laro? How about bring the past about your sister? Well, wala na siya. At ang susunod ko naman ay ang pinakamamahal mo na si Ara. Halos lukutin na ni Kenneth sa sobrang galit ang papel na nabasa niya. Isa lang ang sigurado siya ngayon. Isang taong pumatay sa kapatid niya at ang taong nanggugulo sa kanila ngayon. 3 weeks later, isang buwan ang lumipas at ito ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang pagbabalik ni Ara. Matapos na mapainom ni Kenneth ang mga microchip sa kanila ay mas naging madali na sa kanilang malaman kung totoong sila nga ba ang mga kasama ng mga ito. At matapos din ang pagsalakay nila sa bahay na iyon,
ay wala silang muling nakuhang clue na kahit na ano. At sa isang buwan na lumipas na iyon, ay pilit na inalam ni Kenneth ang tungkol sa taong may kasalanan sa lahat ng iyon. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang clue sa taong iyon. Sadyang napakagaling nitong magtago at talagang wala silang makukuha na kahit anong impormasyon tungkol dito. Kahit mga gusto ng patayin ni Kenneth ang taong yon ay wala siyang magawa. Mami? Agad na napalingon si Ara nang marinig niya ang dalawang tinig na matagal rin niyang hindi narinig at talagang miss na niya ito. Paglingon niya ay nakita niya mga taong matagal na niyang gustong-gustong makita, lalo na ang lalaking mahal niya pero naramdaman niya ang yakap ng mga anak niya kaya nabaling ang atensyon niya sa dalawa at lumuhod upang makapantay ng mga ito. Mami, miss ka na po namin, sabi ni Addison habang mahigpit ang yakap sa ina. At ganon din si Aiden, na tahimik lamang na nakayakap sa kanya. Sinuklian naman ni Ara ang mahigpit na yakap na iyon dahil talagang matagal na niya iyong hinahanap-hanap. Sa mga panahon na nasa ospital lang siya, ang tanging naiisip niya lamang ay ang magpagaling upang makabalik na siya sa pamilya niya. At ito ang tamang pagkakataon na iyon. Babies, namiss ko na kayo. Naiiyak na sabi ni Ara sa mga ito habang dinadama ang yakap ng mga dalawang ito. Mami, magaling ka na po ba? Sabi ni Addison at hinarap siya at ngumiti naman si Ara at tumango sa kanila. Yes baby, magaling na si Mami. Nakangiting sabi ni Ara. Long time no see guys, kumusta kayo? Nabaling ang atensyon nila sa tita ni Kenneth. Nang magsalita ito at isa-isa silang niyakap. Thank you tita. Nakangiting bulong ni Kenneth dito nang yakapin siya ng tita niya. You're welcome, Kenneth. Nang humiwalay na ito sa yakap nila ay tumabi siya kay Ara na tumayo na ngayon at sa tabi niya sa magkabilang gilid ang kambal. Katulad ng pangako ko sa inyo sa isang buwan na iyon ay tuluyan ng magaling si Ara ngayon na ang araw na tuluyan na siyang makakalabas ng ospital. She's been very brave woman nang maiwan siya dito. Ginawa niya ang lahat para tuluyan na siyang gumaling at eto siya ngayon. Ang dating Ara na nakilala ninyo. Tuluyan lang tumulo ang luha ni Ara dahil sa sinabi ng tita ni Kenneth. Sa mga nagdaan na araw na iyon lang naisip niya nagagaling na siya. At ang marinig ang mga salitang iyon ay talagang napakasaya para sa kanya. Dahil sa wakas ay natapos na niya ang masamang pagsubok na iyon sa buhay niya. Nakaligtas na siya sa mundong ayaw na niyang balikan pa kahit na kailan. Nakangiting lumuluha siya, tumingin sa mga pamilya niya na napapaluha na rin dahil sa sobrang kasiyahan. Lahat sila ay talagang na-miss niya ng sobra. Binitiwan niya ang katagang matagal na niyang gustong sabihin sa kanila. I'm back guys. Tinupad ko ang pangako ko. Nagpagaling ako para sa inyo.